Taong 2167, game over na ang sangkatauhan matapos sakupin ng demon race ang mundo. Wasak na ang bawat siyudad at puro guho na lang ang natira. Kulay abo na ang langit sa kapal ng usok at matagal nang naglaho ang pag-asa. Pero sa gitna ng impyernong ito, may isang tigasin na nakatayo pa rin para lumaban sa mga mananakop. Siya si Sichan, isang SS-ranked lightning assassin at ang huling alas na inaasahan ng lahat. Nagsimula ang bangungot na to 7 years ago nang bumagsak sa Earth ang ilang Demon Kings. Isa sa kanila ang halimaw na si Lano, ang naging simula ng pagbagsak ng tao. Ngayon, face-to-face na sila ni Sichan. Nakatingin ng mababa si Lano, parang langgam lang ang kaharap niya. Puno ng pandidiri ang tingin nito, sabay dura at tawag kay Sichan na isang patay gutom na basura, nilalait kung gaano kahina ang lahi ng mga tao. Ngumisi ng nakakauyam ang Demon King at sinabing may iisang purpose na lang na natitira para sa ating bida. Nag-ipon ng maitim at nakakatakot na enerhiya sa kamay ni Lano. Habang pumipitik ang kapangyarihan, dineklara niyang gagawin na lang niyang pulutan si Sichan. Hihigupin daw pati lakas niya, at walang pasubali, pinakawalan na nito ang atake. Rumagasa kay Sichan ng massive energy blast, wala siyang kawala. Pagkahit sa kanya, biglang nag-flashback ang lahat ng alaala niya. Una niyang naalala ang mga nawala sa kanya. Ang kapatid niyang babae, nakahandusay, sugatan at walang kalaban-laban. Sunod na pumasok sa isip niya ang mga mukha ng tropa, yung mga kasangga niya sa laban hanggang sa huling hininga. At huli, ang imahe ng kanyang master na nag-training sa kanya ng maraming taon. Doon na sumabog ang matinding galit sa puso niya. Lahat sila, inubos ng mga demonyo, kaya sumumpa si Sichan, kahit ikamatay pa niya, dadalhin niya si Lano sa impyerno kasama niya. Piga na ang lahat ng lakas, inactivate ni Sichan ang kanyang ultimate skill, ang Terminus Arc. Isang nakakabulag na liwanag ang sumabog mula sa katawan niya, nanigas sa gulat ang Demon King, hindi makagalaw sa kinatatayuan. Napanganga na lang siya, hindi makapaniwalang may ganitong klaseng power ang isang hamak na tao. Habang nagkakapira-piraso ang katawan ni Sichan, binuhos niya ang huling patak ng lakas sa isang desperadong resback, nilamon ng liwanag ang lahat ng nasa paligid. Sa mga huling sandali, dumaan ulit sa isip niya ang itsura ng kapatid niyang naghihirap, sumunod naman ang imahe ng kanyang master na gumabay sa kanya sa walang katapusang ensayo. Huli, ang masayang pamilya niya noong payapa pa ang lahat panahong di nababalik. Tinanggap na ni Sichan ang fate niya, pero puno siya ng pagsisisi. Olats, hindi sapat ang lakas niya para protektahan sila. Sana mas lumakas pa siya, baka sakaling naiba ang ihip ng hangin at hindi nagkaganito. Habang rumaragasa ang pagsabog, puro mura na lang ang nasambit ng Demon King sa sobrang inis. Hindi matanggap ng ego niya na tinalo siya ng isang tao, ng isang inferior race. Kahit tepok na, nagsisisi pa rin si Sichan na late na niyang nahanap ang lungga ng mga demonyo. Kung napigilan lang sana niya ang unang Demon King, baka naiwasan ang lahat ng pagdurusa. Baka hindi nawala ng maaga ang mga mahal niya sa buhay. Bigla, naglaho ang nakakabulag na liwanag, ang bumungad sa kanya ay bombilya sa kisame. Dahan-dahan niyang iminulat ang mata, hilo pa rin at bangag. Pero teka, parang buo ang katawan niya at walang galos. Pagtingin niya sa paligid, nakahiga pala siya sa kama sa isang simpleng kwarto. Napabangon siya sa gulat. Paanong buhay pa siya? Sabog ang utak niya kakaisip kung nasaan siya at paano siya napunta doon. Lumapit siya sa bintana para sumilip. Halos malaglag ang panga niya sa nakita na sa school infirmary siya. Imposible to, bulong niya. Dapat wasak na ang mundo, huminga ng malalim si Sichan pilit pinapakalma ang sarili. Unti-unti, tinanggap niya ang malupit na katotohanan. Nakabalik siya sa nakaraan 10 years ago, nung college student pa lang siya. Biglang may umugong na static sound sa utak niya. Kasunod nun, lumabas ang isang hologram sa harap niya, the power of gluttony has been fully integrated. Pagtingin niya sa screen, kinonfirm niya ang petsa, May 16, 2057. Isa lang ibig sabihin nito, legit na bumalik siya ng 10 taon sa nakaraan. Bago magkakaleche-leche ang lahat. Narealize ng bida natin na may 3 years pa bago bumaba ang mga demonyo. Sa eksaktong 3 taon, darating ang una sa kanila si Wrath, at sisimulan ang pagkagunaw ng mundo. Si Wrath ang susi, siya ang nagbukas ng gate para makapasok ang ibang Demon King sa Earth. Yun ang simula ng total wipeout at dahilan kung bakit naubos ang lahat ng meron si Sichan. Pero habang tinititigan niya ang mga palad, alam niyang iba na ang ihip ng hangin, kapag napatumba niya si Wrath, mapipigilan ang pagbukas ng gates. At kapag nanatiling sarado ang lagusan, mababago ang takbo ng future. Sakto namang lumabas ulit yung notification kanina, kino-confirm na kumpleto na ang integration ng power of gluttony. Napakunot noo si Sichan. Ano tong kakaibang interface?
Kanina pa to nakalutang sa harap niya simula nung magising siya. Na-curious ang Lodi natin, kaya sinubukan niyang hawakan ang screen. Lumusot lang ang daliri niya na parang pure energy at data ang nahawakan. Biglang lumaki ang interface at bumaha ang sandamakmak na impormasyon na nagpatulala sa kanya. Bumulaga sa kanya ang isang status window. Nakalagay ang pangalang Chen tapos yung mga attributes, lahat sagad sa level 100. Sobrang naguluhan ang ating bida. Sa nakaraan niyang buhay, ni minsan hindi siya nakakita ng ganitong klaseng interface. Dati-rati, puro awaken power lang ang sandala niya. Sa mundong to, sobrang swertihan isa lang sa bawat 10,000 ang nakakapag-awaken at nakakakuha ng unique class. At ang college na pinapasukan niya? Hindi basta-basta, ito ang pinaka-the best sa buong bansa. Itinayo ang school na to para sanayin ang mga susunod na bayani. Kaso nga lang, sa dati niyang buhay, total loser si Chen. Ni hindi man lang siya nag-awaken noon. Kaya naman lagi siyang napagtitripan at ginagawang punching bag. Bigla na lang nagliwanag ulit ang interface at may bagong impormasyong lumabas. Isang detalyadong file ang bumungad. Lightning Assassin class nakalista lahat ng abilities at traits, solid. Ito mismo ang class na hawak niya sa nakaraang buhay. Naramdaman niya ang pamilyar na enerhiya na gumagapang sa katawan niya, nakakapanindig balahibo. Napaisip siya kung namana ba niya ang dati niyang lakas. Kung totoo yun, ibig sabihin, sobrang aga ng awakening niya ngayon kumpara noon. Buo na ang loob ng bida natin na subukan ang bagong kapangyarihan, pero bago pa siya makakilos, may narinig siyang ingay. Biglang bumukas ang pinto at may sumugod na gulat na lalaki. Si Milong to, isang flower enchanter. Mabilis siyang lumapit at nag-alalang nagtanong kung gising na ba si Chen at kung okay lang ang pakiramdam nito. Kalmadong sumagot ang bida natin na ayos lang siya. Kasabay nito, may napagtanto siya tama ang hinala niya. Walang ibang nakakakita sa interface kundi siya lang. Nanlaki ang mata ni Malong sa gulat, hindi siya makapaniwalang naglaho na parang bula ang mga sugat ni Chen, lalo na't halos patayin ito sa bugbog kahapon. Sa sobrang pagtataka, naubusan ng sasabihin si Malong. Siya ang ka-dorm ni Chen sa college. Kumirot ang puso ni Chen nang makita siya ulit sa nakaraang buhay kasi niya, namatay si Malong. Apaw ang saya sa puso niya na buhay ang kaibigan. Habang nakatitig kay Malong, naging sigurado na si Chen. Totoo nang nakabalik siya sa nakaraan. Maya-maya, may naalalang importante si Malong. Bukas na ang ranking test at kailangan nilang maghanda, crucial daw to para sa graduation nila. Hinila niya agad si Chen palabas ng clinic. Paglabas nila, tumambad ang napakalawak na courtyard ng college na punong-puno ng mga estudyanteng naghahanda para sa test. Kahit saan ka lumingon, busy ang lahat sa training. May mga nag-e-ensayo ng combat moves, meron ding nagpapagana ng kanya-kanyang abilities. May ilang nag-drills habang ang iba naman, chill lang na naglalaro ng bola sa gilid, nakakapanibago ang kapayapaan ng paligid. Habang pinagmamasdan nito, mahinang napabulong si Chen na matagal na panahon na simula nang huli siyang makakita ng ganito karaming buhay na tao. Medyo kinilabutan si Malong sa sinabi niya kaya nanginginig itong nag-aya na maglakad-lakad na lang muna sila sa paligid. Habang naglalakad, napaisip ng malalim ang bida natin. Sinasariwa niya kung paanong nawala na sa kanya ang lahat noon. Alam ni Chen na kapag tumunganga lang siya, mauulit lang ang walang pag-asang kinabukasan na naranasan niya. Mauulit lang ang sumpa ng nakaraan kung hindi siya kikilos. Dahil dito, nagpasya si Chen na kailangan niyang umaksyon agad-agad. Kailangan niyang magpalakas sa lalong madaling panahon, kaso nga lang, may mabigat na problema. Ang tanging paraan para mag-level up ay ang paghunting ng monsters sa mga demon layer, at ang mga lugar na yon ay solong-solo na ng mga malalaking guild. Walang pag-asang makapasok ang mga outsider na gaya niya. Gayunpaman, napaisip si Chen kung gaano na siya kalakas gamit ang current stats niya. Sa mga estudyante, karamihan ay E-rank lang, at tanging mga tunay na henyo lang ang nakakatungtong sa D-rank. Sabik na siyang malaman kung anong rank ang makukuha niya sa test bukas. Pagtingin kay Milong, sigurado siya sa isang bagay. Kahit papaano, di hamak na mas malakas na siya kaysa sa kaibigan niya. Bigla na lang may humagibis na bola at sumapul mismo sa mukha ni Malong. Hindi man lang nakapag-react ang kawawang bata. Tumilapon siya at bumagsak sa sahig habang namimilipit sa sakit. Isang mapang-asar na tawa ang umalingaw-ngaw habang may lumabas na grupo ng mga estudyante sa itaas ng hagdan. Dumating na ang mga siga. Nakangisi ang leader nila at sinabing ang bilis naman daw nilang makarecover mula sa huling pambugbog. Namutla sa takot si Malong. Nanginginig siya nakasalubong na naman nila ang gagong to, pero si Chen, ni katiting na takot wala. Kalmado siyang humakbang paharap at sinalubong ang tingin ng grupo. Sinulyapan ng bully si Malong at may halong pekeng paghanga na sinabing matibay din pala silang dalawa.
Tapos, na may mayabang na ngisi, tinanong niya kung bakit wala silang dalang inumin para sa tropa niya. Agad na nagpanik si Malong. Napayuko siya at panayang hingi ng sorry, sabay sabing bibili na siya agad ng inumin. Pero bago pa siya makaalis, pinigilan siya ni Chen. Kalmado niyang sinabi kay Malong na wala itong ginawang masama at dapat yung mga siga ang humingi ng tawad. Dito naalala ni Chen ang nangyari kahapon. Sa alaala niya, ang parehong grupo ng mga bully ang puwersahang naglublob ng ulo niya sa inidoro. Walang awa siyang pinagtulungan habang tawanan lang sila ng tawanan. Desperadong nagmakaawa si Malong na tumigil na sila, pero walang nakinig. Ngumiti lang ang leader nila at sinabing tumutulong lang daw siya. Tutal hindi pa nag-awaken si Chen, inisip niyang baka kailangan lang nito ng kaunting tulak para ganahan. Naghagal pa ka ng tawa ang mga gago, aliw na aliw habang nakikita siyang nahihirapan. Nung nawalan na ng malay si Chen, naumay na sila at umalis. Nataranta naman si Malong, niyugyug ang tropa at tinawag ang pangalan, takot na takot habang nakahandusay ang kaibigan sa sahig. Dati, laging tinatanong ni Chen sa sarili kung bakit hindi sila tinatantana ng mga mokong na to. Pero balik sa kasalukuyan, may narealize siyang malupit. Hindi lang sa Demon Realm may mga demonyo, meron din sa mundo ng mga tao, lalo pang ginanahan ng bully sa palag ni Chen, abot tenga ang ngisi ng loko. Sabi niya sa mga alipores niya, mukhang may paglalaruan na naman sila ngayong araw. Inulit niya ang tanong, bakit daw walang dalang drinks para sa kanila? Aakmang hihingi ng sorry si Malong at tatakbo sana para bumili. Pero pinigilan siya ulit ni Chen. Seryosong sinabi sa kaibigan na wala silang dapat ihingi ng tawad. Nagtaka ang bully, mukhang na-loading sa sinabi ni Chen. Pati si Malong, nagulat sa biglang angas ng kaibigan at pabulong na nagtanong kung ano bang pinagsasabi nito. Biglang umepal si Gongcheng, yung feeling na E-rank flower warrior daw. Dahan-dahan siyang lumapit na puno ng kayabangan. Sinalubong siya ng tingin ni Chen, walang bahid ng takot kahit katiting. Nakatayo siya ng matatag, ready sa bakbakan. Alam niya ang totoo, maangas lang naman si Gongcheng kasi council president ang utol niya. Habang umiinit ang tensyon, nagsimulang mag-usyoso ang ibang estudyante, gumawa ng bilog sa paligid nila. Kumalat ang bulungan at kantiyawan, pinagtatawanan na naman silang dalawa ng madla. Walang tigil ang pang-aasar ng crowd, tinawag silang dalawa na pinakainutil sa buong school. Dumikit si Gongcheng kay Chen, nanlilisik ang mata habang nag-iipon ng enerhiya ang kamao. Galit na nagtanong kung anong binulong ni Chen, halatang napikon sa sagot, pero si Chen, chill lang. Kalmadong sumagot si Chen na lubayan na sila. Sa inis ni Gongcheng, ngumisi ito at sinabing mukhang kailangan ulit bugbugin si Chen para matuto. Walang pasabi, bigla siyang sumugod at nagpakawala ng suntok sa mukha ni Chen gamit ang buong lakas. Laking gulat ng lahat, iniwasan lang ni Chen ang suntok na parang wala lang at pinalo ang braso ni Gongcheng. Ngan nga ang mga usisirong estudyante sa gilid, hindi sila makapaniwala sa live action na nakita nila. Kahit si Malong, hindi ma-process ang nangyari. Nasangga ni Chen ang atake, sa pagkakaalam ng lahat, hindi pa naman siya awakened. Sumabog sa galit si Gongcheng. Hindi matanggap ng ego niya na pinalagan siya ng laging binubuli niya. Pero para kay Chen, eto na ang perfect timing, susubukan niya ang bagong power niya dito mismo. Sa moment na yun, kumpleto na ang class change at official ng level 1 si Chen. Isang electric, assassin, lightning, ang gumapang sa katawan niya. Nautal si Malong sa shock, tinatanong kung kailan pa nag-awaken si Chen, pero deadma lang ang bida. Nakapako ang tingin niya kay Gongcheng, ang mata niya'y malamig at seryoso. Pikon na pikon, inactivate ni Gongcheng ang indestructible demon armor at sumugod, sisiguraduhin daw niyang matitikman ni Chen ang killer punch niya. Pero ngayon, hindi na umatras si Chen. Balot ng kidlat, sinalubong niya ang sugod ng harapan. Sa isang mabilis na galaw, nagpakawala si Chen ng malupit na suntok sa mukha ni Gongcheng, solid ang impact. Tumalsik si Gongcheng sa school courtyard at bumagsak sa malayo. Laglag ang panga ng lahat. Walang maniwala na napa-fly away ni Chen si Gongcheng sa isang suntok lang. Pagbangon ng bully, puro mura ang lumabas sa bibig, dinaya daw siya ng sneak attack. Sinigawan niya ang mga tropa niya, tinatanong kung tatanga na lang ba sila dun at manonood. Pero yung kasama ni Gongcheng, nanigas sa takot, ni hindi makabuo ng sentence. Nakatayo dun si Chen na pinalilibutan ng kidlat, umiilaw ang mata, nakakakilabot tignan. Ayaw pa ring sumuko ni Gongcheng, tatapusin daw niya. Inipon ang lahat ng natitirang lakas at sumugod ulit ng todo bigay. Sa pagkakataong to, pinigil ni Chen ang atake gamit ang isang kamay lang. Sinalo ang kamao ni Gongcheng na parang laruan, nanlaki ang mata ng bully. Hindi siya makapaniwalang napigilan ng ganun kadali ang suntok niya. Tiningnan siya ni Chen ng malamig at sinabing masyado silang mahina.
Walang kaabog-abog, binitawan ni Chen ang full power electric punch sa mukha ni Gongcheng, napakalakas ng impact. Tumalsik pa atras si Gongcheng bago pa niya ma-realize kung anong tumama sa kanya. Lumipad siya ng ilang metro sa ere bago bumagsak ng malakas sa semento, na nag-crack pa sa lakas ng impact, isang banat lang, tapos ang boxing. Nakahandusay ang bully, basag na basag at talunan. Tulala ang lahat ng nanonood, may isang estudyante na nakanganga basag ang salamin, hindi makomprehend ang nasaksihan. Nagtataka silang lahat kung paano naging ganun kalakas si Chen. Samantala, kalmadong tinignan ni Chen ang status screen at may na-realize. Una, nalaman niyang pwede siyang magpalit sa Electric Assassin class kahit kailan niya gustuhin. Pangalawa, may na-realize siya na mas nakakabigla pa. Kahit level 1 pa lang siya, nakakatakot na ang lakas niya halimaw na agad. Kayang-kaya na niyang pulbusin ang mga mahihinang awakened. Pero sa kabila nito, di pa rin sure si Xian kung anong rank ba talaga siya. Habang nag-iisip, may napansin siyang isa pang aberya. Pagtingin niya sa status screen, walang nagbago kahit napatumba na niya si Gongcheng. Biglang may pumasok na ideya sa utak niya. Nilapitan niya ang nakahandusay na bully, kaya nataranta sila malong. Akala nila, tutuluyan na talaga ni Xian si Gongcheng. Deadma sa sigaw nila, kalmadong inilapit ni Xian ang kamay niyang nababalot ng kidlat sa mukha ni Gongcheng. Iniisip niya kung pareho lang ba ang pag-farm ng experience points noong past life niya, pero bago pa niya matest, may boses na bumasag sa tensyon. Isang blondie ng babae ang humarang at pinatigil siya. Nagpakilala ito bilang si Lin Yu, ang vice-presidente ng Student Council. Sapat na raw ang leksyong ibinigay niya at siniguro nitong hindi na sila guguluhin pa ng mokong na yon. Binalingan siya ni Xian at tinanong kung bakit parang atat na atat ang Student Council na protektahan ang bully. Paliwanag niya, wala naman siyang gagawing masama, pero ang mga katulad ni Gongcheng, hindi titigil hanggat hindi ipinapamukha sa kanila ang lugar nila. Nang makita ang nanlilisik na tingin ni Xian, halos maihi sa takot ang mga tropa ni Gongcheng, agad silang nanumpa na hinding-hindi na nila siya kakalabanin. Habang papalayo sila Xian at Malong, naguguluhan pa rin ang mga estudyanteng nakasaksi. Nagbulungan sila, hindi makapaniwala kung sila pa rin ba, yung mga dating talunan. Tahimik lang na nakatingin si Lin Yu habang umaalis sila. Pagkatapos, sinabihan na niya ang grupo niya na umalis na rin. Kinagabihan, lumipat ang eksena sa men's dormitory ng kolehiyo. Sa loob ng kwarto, todo hype si Malong sa mga ka-roommate niya, na talagang nag-awaken na si Xian. Gigil na gigil niyang ikinuwento kung paano nilampaso ni Xian si Gongcheng at ang mga unggas niyang alipores. Isang core mage ang umismid at nagtanong kung nasaan na si Xian. Kalokohan daw maniwala na ang isang malakas ay kailangan pa ng basic training gaya ng pagtakbo. Sumang-ayon naman si Shan Yuyu, isang flower enchanter, at sinabing baka nauntog lang si Malong. Tutal, silang apat ang magkakasama sa dorm dahil sila ang tinaguriang pinakakulelat na estudyante ngayong taon. Biglang nag-init si Shang Su at sinabing pang-apat lang naman siya sa worst, kaya technically, siya ang number 1 sa kwartong yon. Buong pagmamalaki niyang ipinagyabang na siya lang ang may combat class habang puro support lang ang iba. Hirit naman ni Shu, sobrang hina raw ni Xian para maging isang lightning assassin. Ipinaalala niya sa lahat na bukas na ang final ranking test at doon magkakaalaman. Ang test na yon ang magpapatunay kung sino talaga ang pinakamalas sa kanila. Samantala, sa loob ng isang E-rank training layer, isang dambuhalang apoy ang nagliwanag sa paligid. Bumukas ang isang nagliliyab na portal at lumabas ang isang lalaking bihis na bihis pero may kaunting mantsa ang damit. Ito si Gongting, ang pangulo ng Student Council at kuya ni Gongcheng. Sa isang malamig na tingin, sinabi ni Gongting sa grupo niya na tapos na ang training at pinaalis na sila. Bago tumalikod, binigyan niya muna ng mapanghusgang tingin ang isa sa mga tauhan niya. Maya-maya lang, naabutan ni Gongting ang kapatid niyang naghihintay, puno ng benda at pasa ang katawan. Nag-iinarte si Gongcheng na hindi siya makakatulog hanggat hindi nakakaganti ang kuya niya. Kalmadong sumagot si Gongting na nakuha na niya ang mensahe at siya na ang bahala. Nangako siyang aayusin agad ang gulo. Pagkalipas ng ilang oras, nakipaghapunan si Gongting kasama si Lin Yu. Habang dahan-dahang hinihiwa ang stick, tinanong ng vice-presidente kung anong plano niya ngayong bugbog sarado ang kapatid niya. Sumagot si Gongting at nagtanong kung totoo bang kasing lakas ng sinasabi ng kapatid niya ang lalaking yun. Nagpaliwanag si Lin Yu na wala pang 10 tao sa buong eskwelahan ang nakaabot sa D-rank at na-recruit na ni Gongting ang bawat isa sa kanila. Dagdag pa niya, ang mga natitirang estudyante ay walang access sa mga demon layer. Kaya wala silang paraan para lumakas pa lalo. Samantala sa labas ng campus, tumatakbo si Xian sa ulan bilang daily grind. May pasan siyang 100 kilo, pero tumatakbo pa rin siya ng 20 kilometro araw-araw.
Ang ganitong klaseng basic training ang nagpapatibay ng katawan, na requirement para maging isang malupit na awakened. Ganun pa man, alam ni Cien sa kaibuturan ng puso niya na kulang pa ang effort na to. Habang bumubuhos ang ulan, bumalik ang mga alaala. Naalala niya ang taong 2160, ang araw na bumaba sa mundo ang Demon King of Wrath. Sa araw ding yun kinuha ng halimaw na yon ang kaisa-isa niyang pamilya, ang kanyang kapatid na babae. Si Wrath ang nagbukas ng mga lagusan pa Demon Realm, kaya nakapasok ang sandamakmak na demonyo sa Earth. Ang moment na yon ang naging simula ng lahat, dahil doon, alam ni Cien kung ano ang una at pinakaimportanteng misyon niya. Kailangan niyang pigilan si Wrath, kung mapapatay niya ang Demon King of Wrath, mapipigilan niyang bumukas ang mga lagusan. Si Wrath ang ugat ng lahat ng pagkasira na sumunod dito. 3 taon na lang ang bibilangin bago bumaba ang bagsik ni Wrath, kaya kailangang higitan ni Cien ang lakas ng mismong Demon King, at dapat mabilisan lang to. Biglang tumunog ang cellphone niya sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Nang dukutin niya ito, parang nanigas ang buong katawan niya si Utol ang tumatawag, at kumabog ng malakas ang dibdib niya. Si Bunso to. Tinatawagan siya pabalik matapos ang tadtad na missed calls niya kanina. Nanginginig ang kamay ni Cien nang sagutin ang tawag. Pagkarinig pa lang sa boses ng kapatid, parang piniga ang puso niya sa sobrang emosyon. Sobrang sigla ng boses ni Bunso sa kabilang linya, nagpapaliwanag na nalobat daw siya habang nasa gitna ng kompetisyon. Tuwang-tuwa niyang ibinalita na kapag nanalo siya, tapos na ang problema nila sa upa. Biglang nag-flashback kay Cien yung madilim na hinaharap kung saan halos lumuhod siya sa pagdadasal para sa isa pang pagkakataon. Nahalata ng kapatid niya ang katahimikan at nag-alala kung ayos lang ba siya. Tinanong kung maulan ba sa kinaroroonan niya habang humahalo na ang luha ni Cien sa patak ng ulan. Pilit na nagmaang-maangan si Cien, sinabing wala lang yon at okay na okay ang lahat. Sinabi na lang niyang na-miss niya ang boses nito, bagay na hindi talaga maiintindihan ng kapatid niya kung gaano kabigat ang ibig sabihin nun. Pagkababa ng tawag, napahinto si Cien ng saglit. Dito na rumehistro sa utak niya totoo nga ang lahat, nag-reset ang mundo at nakabalik siya. At hinding-hindi na siya papalpak ngayon. Sa tindi ng determinasyon, humarurot siya ng takbo palusong sa ulan. Kahit ano pang kapalit, magpapalakas siya ng todo. Isasalba niya ang mga mahal niya sa buhay at ang mundong muntik ng maglaho noon ng tuluyan. Pagbalik sa dorm, dumiretso siya sa shower at dahan-dahang kinapa ang bata niyang katawan na siksik sa natutulog. Habang nagtutuyo siya ng katawan, biglang lumalim ang iniisip niya. Alam niyang nandyan pa rin ang pinakamalaking problema at di pa ito nareresolba. Para lumakas, kailangan niyang pasukin ang mga demon layer, pero mahigpit ang hawak ng malalakas na guild sa mga lugar na yon, gatekeeping malala. Exclusive lang ito sa mga mayayaman at makapangyarihan, kaya nga ang mga ordinaryong tao walang chance mag-hunt o magpalakas. Kaya ang tanong, paano siya makakahanap ng mobs? Isa pa, di niya pa rin masyadong gets kung ano ba talaga ang misteryosong power ng gluttony. Bigla na lang gumana ang gluttony system. Bago pa siya makapalag, hinigop na si Cien papunta sa isang kakaibang dimensyon. Lagapak ang bagsak niya sa isang weird na mundo. Pulang-pula ang sahig at pati ang langit ay kulay dugo na parang walang katapusan. Sa di kalayuan, may natanaw siyang dambuhalang tore na nangingibabaw sa lahat, nakakakilabot ang aura nito. Wala siyang ideya kung ano yon o nasaan siya. Gulong-gulo ang isip ni Chen kanina lang, ang sarap ng tulog niya eh. Samantala sa real world, chill lang na nagdahilan si Malong sa iba. Sabi niya, lumabas lang daw si Chen para mag-jogging. Pero ang totoo, nasa ibang lupalop na si Chen. Habang nakatitig sa nakakatakot na tore, may narinig siyang kaluskos. Paglingon niya, may mga papalapit na kakaibang kalansay. Ngayon lang siya nakakita ng ganitong klase ng halimaw, mga Sanjo Cloud Warriors daw. Dahil dito, napaisip si Chen kung napunta ba siya sa loob ng isang demon layer nang di niya alam. Walang atubili, pumorma agad siya para sa bakbakan. Kahit di niya alam ang nangyayari, inactivate niya agad ang kanyang Electric Assassin class. Game face on. Nagsimulang kumurap ang kidlat sa katawan niya habang nagigising ang kanyang kapangyarihan, tumaas agad ang speed at attack power niya, handa nang sumabak sa gera. Hindi nagpatumpik-tumpik ang mga kalansay at sumugod agad ng diretso kay Chen. Pero gamit ang bago niyang bilis, manilang sa kanya ang pag-ilag sabay taga sa mga kalaban. Bawat galaw niya ay may kasamang dilaw na kidlat. Sa isang malupit na hataw, basag ang bungo ng isa. Pagkamatay nito, may nahulog na 3 pangil bilang loot. Ganado na si Chan, kaya tinuloy-tuloy niya ang pag-atake. Isa-isa niyang inubos ang mga kalansay na parang wala lang. Bawat mapatumba niya, nagkakalat ang mga pangil sa sahig. Dito na may narealize si Zen na mahalagang bagay. Sa lakas niya ngayon, sisiw na lang sa kanya ang mga E-rank monster na to.
Bukod sa items, nakakakuha pa siya ng 52 experience points bawat kill. Sulit, habang naiipon ang experience, lumabas ang notification. Ayun na, nag-level up na ang lolo nyo. Level 2 na si Zigen. Pagsilip niya sa status screen, laking tuwa niya dahil lahat ng attributes niya ay tumaas ng 5 points. Doon niya nagets ang sitwasyon. Pwede pala siyang magpa-level sa loob ng lugar na to, hindi ito basta ordinaryong demon lair, tol. Ibang klase talaga. Parang private training ground na ginawa sadya para sa kanya. Solo niya ang X. Bago pa siya makapag-isip, biglang yumanig ang lupa. Isang nakakatakot na aura ang lumabas at humakbang ang isang dambuhalang nilalang. Ang Sanjo King, isang E-rank Cloud Warrior boss. Walang kaabog-abog, tinira agad siya ng isang malupit na energy beam. Pero imbes na kabahan, nakita to ni Zichen bilang perfect chance para subukan ang lakas niya. Bring it on. Balot ng kidlat ang katawan niya habang sumusugod sa laban. Nang matapos ang bakbakan, kitang-kita ang resulta. Level up na naman, level 3 na agad. Ang rewards? 18 na fangs at isang crystal. Panalo. Pagtingin sa updated stats, na-realize niyang 2 beses siyang nag-level up sa saglit na panahon. Grabe talaga magbigay ng XP ang mga boss, pero may biglang plot twist. Isang misteryosong message ang lumutang sa taas ng bangkay ng boss. Absorption available. Natigilan si Chen, hindi nag-sink in sa kanya. Absorption, parang bawal naman yun sa System A, bug ba to? Saglit lang siyang nag-alangan bago niya sinubukang pindutin yung misteryosong option, bigla na lang siyang nilamon ng nakakasilaw na liwanag. Habang nangyayari to, ramdam ni Chen ang maitim na enerhiya na lumalabas mula sa bangkay ng monster at dumadaloy papasok sa katawan niya. Naipon sa kamao niya ang lakas hanggang sa masimot niya ito ng buo. Pagkawala ng liwanag, naglaho na ang bangkay at pinalitan ng isang class card na lumulutang sa ere. Hawak ang baraha, nagets na rin sa wakas ni Chen, kaya niyang i-absorb ang mga kalaban at gawing class cards. Para siyang tinamaan ng kidlat sa gulat, biglang may nag-flashback na memorya sa utak niya. Isang pangitain kung saan nilalamon siya ng liwanag. Sa loob ng alaalang yun, lumitaw ang imahe ng Demon King na si Len Yu. Umulit ang eksena, pero mas malinaw na ngayon ang katotohanan. Ang kapangyarihang ito ay pag-aari ng Greedy Moon Demon Lord. Habang umiilaw ang mga mata ni Chen, napagtanto niya ang nakakakilabot na sekreto. Nasa kanya na ang kakayahan ng mga Demon Lord na lumamon ng lakas. Sa mundong ito, ang mga class ay nahahati sa malakas at mahina. Pero ang rule, isa lang dapat ang pwedeng taglayin ng sinuman. Pero iba si Chen, 2 class na ang hawak niya ngayon, basag na basag ang rules ng mundo. Kung kaya niyang mag-absorb ng monsters, ibig sabihin only class ang pwede niyang makuha sobrang OP ng potential kaya kinabahan pero na-excite siya. Pero kahit ganun, marami pa ring tanong. Paano napunta sa kanya ang ganitong kaabsurdong kapangyarihan? At mas importante, ano ba talaga tong malademonyong tore na nakatayo sa harapan niya? Bigla na lang may bumagsak na matinding pressure mula sa itaas parang pinipiga ang hangin at pinadapa ang lahat ng nasa paligid. Nanigas si Chen, halos hindi makahinga. Wala siyang idea kung anong meron sa lugar na to. Tapos, may boses na umalingaw-ngaw. Binati siya nito, sinabing sa wakas ay dumating na siya at kanina pa siya hinihintay. Mula sa dilim, dahan-dahang lumabas ang figura ng isang lord. Tinawag ng nilalang si Chen sa pangalan niya, bistado na pala kung sino siya. Dito sa mundo, ang mga awakened ay nirarank ng gobyerno mula letter E hanggang S, mula sa pinakabano hanggang sa pinakamalakas. Bago pa makapalag si Chen, tumilapon na siya dahil sa surprise attack at bumagsak ng malakas sa sahig, napangalit na lang siya ng bagang. Sa past life niya, halos ibuwis niya buhay niya maabot lang ang S rank, at ilang beses siyang muntik mamatay doon. Ngayon, hamak na D rank lang siya. Ang mas malala, yung nilalang sa harap niya ay malinaw na wala sa level na kaya niyang tapatan. Isang S rank ang kaharap niya. Ang lakas nito ay di hamak na mas mataas kaysa sa kayang i-handle ni Chen ngayon. Pinatibay ni Chen ang loob at pumustura para lumaban. Hindi niya magets kung bakit may S rank monster sa lugar na to, at paano siya nakilala nito. Nagbakbakan sila ng paulit-ulit, nagpalitan ng 12 ng atake. Pero bawat palitan ng suntok, sampal sa mukha ni Chen ang katotohanan. Kanina pa siya pwedeng patayin ng Lord kung gugustuhin ito. Pero hindi, bawat tira nito ay sinasadyang ilagan ng mga vital points niya, tinatabig lang siya palayo para ipamukha kung gaano ito kalakas. Sa huli, nagpakawala ang Lord ng isang malupit na banat, isilang na pinalipad si Chen, na dahan-dahang tumayo kahit bugbog sarado na. Narinig ni Chen na nagsalita ang halimaw, tinatanong kung lalaban pa ba siya sa gusto nito. Sa moment na yun, may na-realize si Chen na nakakatakot.
Hindi siya gustong patayin ng monster, gusto siya nitong gawing alipin. Nagbigay ng offer ang Lord. Manatili daw si Chen dito at bantayan ang tore bilang tauhan niya. Walang pag-aalinlangan, tumanggi si Chen. Sumigaw siya na hinding-hindi siya magpapakulong sa lecheng lugar na to, agad ang naging sagot ng kalaban. Isang beam ng dark energy ang bumulusok at tumagos mismo sa dibdib niya. Nanlaki ang mga mata ni Chen sa gulat. Sumuka siya ng dugo habang bumabagsak, hindi makapaniwala sa nangyari. Malamig na nagpaliwanag ang Lord na nagpasensya lang daw ito dahil si Chen lang ang kaisa-isang nakarating ng ganito kalayo. Ilang saglit pa, binalot ng puwersa ang katawan ni Chen at inangat siya sa ere ng walang kalaban-laban. Bumaha ang dark energy sa paligid ng ilabas ng Lord ang full power nito. Sa huling pagkakataon, pinapili siya. Either magstay siya o maging abo, kumikidlat ng marahas sa paligid ng katawan ni Chen. Kahit nasa bingit na ng kamatayan, nag-aapoy pa rin ang determinasyon sa mata niya. Sinabi niyang isa lang ang choice niya. Sumugod siya sabay sigaw na ang desisyon niya ay patumbahin ang Lord. Natawa lang ang boss, tingin niya katawa-tawa ang attempt kaya humanda na itong durugin siya. Nagbanggaan ang kapangyarihan nila at lumikha ng malaking pagsabog. Himalang nakalusot si Chen sa dark energy at nakadikit para sa isang huling banat. Habang umaatake, binunyag niya na sa gitna ng laban, na-analyze na niya ang lahat. May 0.4 seconds na buwelo ang Lord bago bawat atake. Sa pag-calculate ng trajectory ng blade, kaya niyang umilag. Mas importante, may 0.2 seconds na delay ang boss kada tapos ng strike. Yung kakarampot na opening na yun ang susi. Kung titira siya sa moment na yun, kaya niyang tuhugin ang puso ng kalaban sa isang bagsakan. Alam ni Chen ang totoo. Hindi siya mananalo sa labang to, pero ang shock mula sa atake na yun ay sapat na para ma-stun ang Lord ng ilang segundo. Dati wala siyang time tumakas kasi sobrang bilis ng kalaban. Ngayon, sapat na ang ilang segundong yun. Walang pag-aalinlangan, tumalikod si Chen at kumaripas ng takbo. Sigaw niya, isa lang ang pinanggagalingan ng liwanag sa kakaibang mundong ito. Inunat niya ang kamay at tumalon papunta sa inaakala niyang exit, pero kung kailan abot kamay na niya, biglang naglaho ang ilaw na parang bula. Nanlumo siya, umalingaw-ngaw sa likuran niya ang boses ng Lord, kalmadong sinasabing ang liwanag ay isa lamang ilusyon. Ibinunyag nito na ang lugar ay hindi naman pala pugad ng mga demonyo. Sa kabila ng lahat, bakas ang paghanga sa boses ng nilalang, pinuri nito si Chen dahil sa bilis makahanap ng butas kahit gipit na. Inaral niya ang bawat detalye at itinaya ang buhay sa pag-asang halos wala naman talaga. At doon na nga nagpakilala ang Lord. Ang tawag niya sa sarili ay Infernal Rakshasa, isang malupit na S-rank Star War form, dahil nakita na ito ni Chen noon sa katawan ng Demon King. Malinaw pa sa alaala ni Lan Yu ang huling bakbakan sa dati niyang buhay. Sa labang yun, sisiw lang kay Lan Yu ang magpalit-palit ng iba't ibang high-rank classes. Lumalaban siya bilang higanteng yelo, tapos magta-transform bilang fire warrior, tapos magiging dambuhalang grass monster. Tandang-tanda ni Chen na sa dami ng mga anyong yun, may isang pormang ganitong-ganito ang itsura. Nanigas si Chen sa kinatatayuan, tila binuhusan ng malamig na tubig nang maisip ang isang nakakakilabot na katotohanan. Ibig bang sabihin nito, nilamon ni Lan Yu si Rakshasa ng purgatorio, gamit ang power ng gluttony, at kung ang kapangyarihang yon ay humalo na sa sarili niyang katawan, hindi na maikakaila ang totoo. Ang lugar na ito ay nasa loob mismo ng sarili niyang katawan. Bilib na bilib si Rakshasa sa tibay ng mentalidad at talas ng isip ni Chen, at sinabing napatunayan niyang karapat-dapat siya sa lahat ng yaman ng lugar na ito. Hindi makapaniwala si Chen habang nakikinig, pilit na prinoproseso ang mga salita. Lahat ng nandito, bulong niya. Biglang may lumitaw na kumikinang na bagay sa harap ni Rakshasa. Ito ang Triple S rank Void Key, ang tanging susi na kayang magbukas sa mga gate ng Demonic Tower. Ipinaliwanag ni Rakshasa na nilamon ni Lan Yu ang napakaraming mababangis na demonyo noon, at ang mga pinakamalalakas sa kanila ay selyado sa likuran niya. Sa loob ng tore, nagkalat ang mga halimaw na hindi mo aakalaing nag-exist. Pinilit ni Rakshasa si Chen na lamunin silang lahat, para lumakas lalo at gawing gatong ang bawat isa sa kanila para sa kanyang kapangyarihan. Matapos tanggapin ang susi, nag-alinlangan si Chen at naguguluhang tinanong si Rakshasa kung bakit siya nito tinutulungan. Kalmadong sumagot si Rakshasa na kahit sa lahi ng mga demonyo, may hangganan ng kasamaan. Ibinunyag niyang inubos ng mga Demon King ang buong angkan niya, para lang mapagbigyan ang walang katapusan nilang kasakiman. Naghintay siya ng pagkatagal-tagal para sa resback, at ngayon, nasa harapan na niya ang pagkakataon. Idineklara ni Rakshasa na tama ang lalaking yon at si Chen lang ang tanging pag-asa na pwedeng magtagumpay. Nagtaka si Chen at tinanong kung sino ang lalaking tinutukoy niya.
Bilang sagot, itinuro lang ni Rakshasa ang demonic tower, lahat ng sagot na hanap mo ay nakatago sa loob, sabi niya. Puntahan mo at hanapin mo mismo. Biglang nagliwanag ang katawan ni Rakshasa ng maningning na sky blue energy, inalok niya ang kanyang kapangyarihan kay Chen, at sinabihang kunin ito para pagbayarin ang kanilang mga kaaway. Halos di makapaniwala si Chen sa naririnig at nagdalawang isip, tinatanong sa sarili kung kailangan ba talaga niyang tanggapin ang ganitong klaseng lakas. Umungol si Rakshasa nang may gigil, inuutusan siyang maging halimaw sa lakas. Sinabi niya kay Chen na buksan ang mga gate ng demonic tower at ubusin ang lahat ng nasa loob nito. Pero, nagbabala rin siya na ang mga demonyong nakakulong sa loob ay mas tuso at mas nakakapanindig balahibo kaysa sa kanya. Kailangan mong tiisin ang lahat, mariing sabi ni Rakshasa. Sakupin mo silang lahat, tumayo ka sa tuktok ng mundong ito. Huwag kang titigil hanggat hindi mo nauubos ang bawat isang Demon King. Habang unti-unting naglalaho ang katawan ni Rakshasa, sinabi niyang tanging ang taong may ganitong determinasyon lang ang karapat-dapat sa lakas niya. Isang matinding pagsabog ng enerhiya ang naramdaman sa kamay ni Chen. Isang victory screen ang lumabas sa harap ng mga mata niya, na nag-announce na ang level ni Chen ay tumaas sa 10 matapos lamunin si Rakshasa. Nakuha rin niya ang underworld bones ni Rakshasa. Nakatayo sa harap ng walang hanggang kawalan, kinuyom ni Chen ang kamao at sinabing naiintindihan na niya. Dadalhin niya ang huling habili ni Rakshasa. Tapos na ang proseso ng paglamon, at lumabas ang Rakshasa of Purgatory card, na nagpapakita ng malalakas na abilities tulad ng Bonafist Ruin at Triple Gravity Strike. Tahimik na sumumpa si Chen na pagbabayarin niya sila ng dugo, biglang nagising si Chen sa isang malakas na ingay. Nasa dorm room na siya ulit. Nagkakagulo ang mga roommate niya, nagpapaalalahanan sa isa't isa na magsuot ng school uniform at baka malate. Tuliro, napaisip si Chen kung ang lahat ng nangyari ay panaginip lang ba. Mabilis niyang kinapa ang katawan at napansing magaling na ang lahat ng sugat niya. Pero nang tingnan niya ang kanyang status system, naging malinaw ang katotohanan. Totoo ang lahat. Ang level niya ay tumaas sa 10, at pati ang mga loot na nakuha niya sa misteryosong lugar na yon ay dala niya pabalik. Nang ma-realize na tumalon siya ng 10 levels sa isang gabi lang, hindi mapigilan ni Chen na magtaka kung anong rank na kaya siya ngayon. Bago pa siya makapag-isip ng malalim, tinawag ng roommate niyang si Shang Zuo ang pangalan niya. May mapang asar ng ngisi, binanggit ni Shang Zuo na may isang tao, si Malong, na nagyayabang daw tungkol kay Chen nung nakaraang gabi, na kesyo sobrang lakas na raw nito. Sa tonong humahamon, hirit ni Shang Zuo. Hinamon niya si Tichin kung talagang seryoso itong agawin ang korona niya bilang pinakamalakas sa dorm. Niyaya niya itong sumama sa rank test para magkaalaman na kung ano ba talaga ang ibubuga niya. Hirit pa ni Shangho, kahit daw pare-pareho silang nasa rank E, may 3 antas yun at nasa pinakakulelat na level pa lang sila. Buong yabang na idineklara ni Shangho na habang ang iba ay stuck pa rin sa low rank E. Siya naman ay nasa mid-rank E na. Diin niya, langit at lupa ang agwat ng bawat level, kaya niyang pulbusin kahit 10 sa kanila ng sabay-sabay. Habang nagbibida-bidang naglalakad sa unahan, bumulong sa sarili si Shang Zhu na baka tumaas na naman ang ranggo niya mula noong huling test. Biglang lumapit si Malong kay Xian, gigil na nag-cheer na ibuhos daw nito ang lahat ng bagsik. Nakangiting aso niyang sinabi na targetin agad ang rank D para manlumo si Shanzhou, deadma lang si Xian, tahimik na natawa sa loob niya sa sinabi ng tropa. Hindi nagtagal, dumating ang mga estudyante sa test arena kung saan sobrang ingay at ramdam mo ang tensyon sa hangin. Lahat ay naghahanda, kabado 20, pero gustong magpasikat. Pagpasok nila, napansin ni Shang Zhu ang isang grupo na nambubulga at nanunulak ng ibang estudyante. Walang iba kundi ang mga alagad ni Gong Qing. Bumulong si Xia Zuo na lumayo na lang sila para iwas gulo. Kaso, biglang namutla siya nung ma-realize niyang namataan na sila ng mga asungot ni Gong Qing. Bakas ang takot sa mukha niya, pero may nangyaring hindi nila inaasahan, pagkakita ng mga bataan ni Gong Qing kay Xian. Parang silang nakakita ng multo sa sobrang takot, natulala sila saglit bago biglang yumuko ng sagad hanggang tuhod bilang respeto, sabay-sabay silang sumigaw ng pagbati. Nandito na si Boss Sen, napanganga si Shangzhou sa eksena. Halos lumuwa ang mata niya, hindi ma-process ng utak niya kung bakit ganun kagalang ang trato nila kay Xian. Bigla siyang pinagdudahan, napapaisip tuloy kung totoo nga ba ang mga pinagsasasabi ni Malong kanina. Si Malong naman, abot tenga ang ngiti, parang nanalo sa loto. Deadma lang si Xian sa mga nakayuko at tuloy-tuloy lang sa paglakad na parang walang nangyari. Biglang may matinis na boses na umalingaw-ngaw sa arena. Hinarang siya ng isang lalaki. Si Jiang Jian, isa sa mga opisyales ng Student Council. May mapang asar ng ngiti, binanggit niya na nakarating sa kanya ang munting gulo na kinasangkutan ni Gong Qing kahapon.
Puno ng sarkasmo, tinanong ni Jiang Jian si Xian kung kilala ba talaga niya kung sino si Gong Qing. Mayabang niyang ipinaliwanag na si Gong Qing ay utol ng kanilang tinitinalang Student Council President, nakilala agad ng mga estudyante si Jiang Jian at nagbulungan, tinatawag siyang tuta ng presidente. Kumalat ang kaba sa paligid dahil alam nilang lahat na si Jiang Jian ay isang malakas na rank D awakened. Hindi nila magets kung bakit niya pinag-iinitan si Xian, at mabilis na bumigat ang aura sa paligid. Lumapit palalo si Jiang Jian kay Xian nang nakangisi. Malakas ang pang-amoy ko, pagmamalaki niya. Amoy na amoy ko ang mga tunay na malalakas kahit malayo pa. Idinikit niya ang mukha niya kay Xian, halos maghalikan na sila, at itinuloy ang pang-iinsulto. Pero sayo, pang-uuyam niya. Wala akong maamoy. Amoy talunan lang na habang buhay ng nasa laylayan. Walang kareareaksyon, tinitigan lang siya ng ating bida at tinanong kung aso ba siya. Dahil dun, sumabog sa galit si Jiang Jian at pasigaw na sana siyang re-resback ng biglang. Isang malamig at maautoridad na boses ang umalingaw sa hall, inuutusan siyang tumigil sa iskandalo. Napalingon ang lahat sa gulat. Si Gong Ting, ang presidente ng Student Council. Kalmadong sinabi ni Gong Ting na inimbestigahan na niya ang buong pangyayari. Matapos busisiin ng lahat, napagtanto niyang ang kapatid niya ang may mali. Baling niya kay Jiang Jian, mariin niyang sinabi na sinumang nagkakasala ay dapat pagbayaran ito. Sa huling banat na yun, napanggigi na lang si Jiang Jian at umalis ng hiyang-hiya. Pagkatapos, hindi gumalaw si Gong Ting. Sa halip, nakatayo lang siya dun, tahimik na nakatitig kay Sen ng malalim, parang sinusubukang basahin ang buong pagkatao nito. Sinalubong ni Chen ang tingin niya ng walang kurap, nakipagtitigan ng may parehong intensity, ramdam ang bigat sa pagitan nila, punong-puno ng tensyon kahit walang nagsasalita. Maya-maya, opisyal nang nagsimula ang rank assessment test. Isang teacher ang pumunta sa harap at nag-explain na tatawagin ang bawat estudyante ng isa-isa. Tumalikod na rin sa wakas si Gong Ting at umalis kasama si Jiang Jian, casual na nagsabing mukhang hindi naman ganun kalaking banta si Chen, mula sa mataas na bintana, pinapanood ng isang misteryosang blonde ang lahat. Tinanong siya ng katabi niya kung bakit siya nandoon at kung may nahanap na ba siyang estudyante na worthy pagtuunan ng pansin. May tipid ng ngiti, sumagot siya na magiging sobrang interesting panuorin ang test na to. Makalipas ang isang oras, nagsimula na rin ang assessment. Ang sunod na tinawag ay si Shangzu. Determinado ang mukha, humakbang siya pauna, handang-handang ipakita ang tunay niyang lakas sa lahat ng nanonood. Solo mission ang bawat test na kailangang gawin sa loob ng training demon lair. Sa gitna ng chamber, nandoon ang demonic heart, isang astig na device na humihigop at kumikilatis ng energy. Kailangang ibuhos ng awakened ang lahat ng lakas nila sa harap nito. Bumuelo ng malalim si Shangza at pinakawalan ng isang malupit na blast direkta sa demonic heart. Hinigop ng puso ang energy at pinadaloy ang data sa mga cable papunta sa external machine. Ilang saglit lang, na-process na ng makina ang info at lumabas ang resulta sa screen. Mid-rank ang inabot ni Shangza. Tumango ang teacher pero medyo napakunot ang noo, napansing may isang data field pa na hindi lumalabas. Halatang kinakabahan si Malong at bumulong na ito na talaga ang main event ng test. Bukod sa current rank, kaya ring sukatin ng system ang maximum potential ng estudyante. Maya-maya pa, lumabas ang second result, C-rank potential. Kahit considered na impressive to, sobrang nadismaya si Shangza. Matapos ang 2 taong kayod, wala man lang ipinagbago ang lakas niya. Asa pa naman siyang maabot ang D-rank. Mabigat ang loob niyang umalis sa testing area. Habang tinatawag ang susunod na mga estudyante, sinubukang mag-comfort ng mga tropa niya. Sinabing mas mahina pa nga sila sa kanya. Kaso, totoo nga ang sinabi nila. Parehong low E-rank lang ang nakuha ni na Shang Yu at Malong, tapos biglang may bagong result na nag-flash sa screen. Nanigas sa gulat ang magkakaibigan. Sa harap ng lahat, lumabas ang kauna-unahang D-rank ngayong taon, kaya nagkagulo ang buong hall. Dumagundong ang hiyawan mula sa lahat ng direksyon. Di nagtagal, may isa pang naka-D-rank pero may kasamang nakakatakot na A-rank potential. Durog na durog ang pakiramdam ng tatlong magkakaibigan nang makita ito. Pang-8 D-rank na to ngayong araw. Tulala ang mga teachers, normally, 2 o 3 estudyante lang ang nakaka-D-rank sa buong taon. Nang matapos na halos lahat, naghanda na ang teacher para i-announce ang huling estudyante. Tumahimik ang buong hall nang tawagin ang pangalan, Gong Ting. Agad na sumabog sa excitement ang crowd. Paano ba naman, siya lang naman ang Student Council President at Young Master ng Imperial Guild. Kung ano-anong title ang isinigaw ng mga tao, tinatawag siyang The Chosen One, habang tahimik lang na nanonood ang bida natin mula sa malayo. Maraming nagbubulungan na D-rank na si Gong Ting 2 years ago pa, kaya nagtataka sila kung gaano nakalakas ang progreso niya ngayon.
Sa loob ng chamber, pumulso ang demonic heart nang lumapit si Gongting, kalmado at confident, inilagay niya ang kamay sa harap. Sa isip niya, nagdesisyon siyang itago muna ang parte ng lakas niya, plano niyang magpasiklab ng mas matindi mamaya. Ganun pa man, sigurado siyang ang current strength niya ay sapat na para maging number 1 sa history ng school, nagsimula nang mag-process ang machine. Biglang nanlaki ang mata ng teacher sa gulat, ibang-iba ang kulay ng energy sa screen kumpara sa iba. Ilang sandali pa, lumabas ang final result, high D rank, S rank potential. Nagkagulo na ng tuluyan sa hall. Walang nag-expect ng high D rank, lalo na ng S rank potential. Napasigaw ang crowd sa disbelief, di ma-process ng utak nila ang nakikita. Nanigas sa kinatatayuan sina Jiang Jian at ang mga kaibigan niya, namumutla habang nakatitig sa screen. Nagdiwang ang crowd, isinisigaw na si Gongting ang kauna-unahan sa history ng school na nakakuha ng ganung klaseng result. Napanganga si Malong nang ma-realize nilang saksi sila sa paggawa ng kasaysayan mismo sa harap nila. Mabilis na kinumpirma ng mga teachers ang resulta at agad nagdesisyong i-report ang achievement sa mga nakakataas. Nagwawala na ang hall, ang isang awakened na may S-rank potential ay isang pambihirang yaman, protektado direkta ng estado. Isa pa, bilang anak ng leader ng Imperial Guild, siguradong magiging national news ang achievement ni Gongting. Mula sa malayo, tahimik na nagmamasid ang misteryosong duo sa kaguluhan. Nagkomento sila na ang test ngayong taon ay naglalabas ng di pangkaraniwang dami ng mga halimaw sa galing. Lumingon ang lalaking si Yuan Long, ang director ng university, sa babae at nagtanong kung alam na ba nito ang potential ni Gongting. Umiling lang ang babae ng kalmado at sinabing hindi. Dagdag pa niya, hindi siya nagpunta dito para lang panuurin siyang mag-perform. Nang may tipid ng ngiti, inamin niyang kumpara kay Gongting, mas interesado siya sa performance ng ibang estudyante. Sa moment na yun, lumipat ang atensyon direkta sa bida natin, na tahimik na nakatayo at seryosong pinapanood ang mga pangyayari ng walang mababasang emosyon. Maya-maya lang, inanunsyo ng teacher ang susunod. At huling estudyanteng itetest, si Sai Chen. Pagkatawag ng pangalan niya, humakbang si Jiang Jin at sumigaw ng mapang asar, sinabihan si Sai Chen na magdala naman ng kahit konting honor sa dorm nila. Ngumisi siya at sinabing kung silang apat ay puro basura, magiging pinakamalaking katatawanan ang dorm nila sa buong university. Tuloy-tuloy ang pang-iinsulto niya, sinasabing ang grupo ng mga mahihinang nilalang na gaya nila ay magdadala lang ng kahihiyan sa school. Hindi na nakatiis si Malong at bumanat pabalik, sinigawan ang ugok na yun na maghintay lang at tignan ang resulta. Halos mapatid na ang litid ni Malong kakasigaw na gugulatin daw ni Sai Chen ang lahat at babasagin ang inaakala nila. Ramdam na ni na Xiang Yu ang bigat ng hangin, kinakabahan at hindi sigurado sa pwedeng mangyari. Sa loob ng testing layer, pumwesto na si Sai Chen at inihanda ang sarili para sa banatan. Tahimik na pumipintig ang demonic heart sa loob ng booth, nag-aabang na sukatin ang enerhiyang ilalabas niya, habang nakatayo, nagnilay si Sai Chen sa realidad ng buhay. Para sa isang awakened, ang tanging tiket sa magandang bukas ay ang makapasok sa mga big-time na guild. At ang graduation combat assessment lang ang natatanging paraan para mapansin siya ng mga guild na yon. Kapag nakuha ng squad ang first place, automatic na recruit silang lahat sa makapangyarihang Imperial Guild. Kaya hindi lang basta ranking ang labanan dito, ito na ang turning point na magdidikta ng kapalaran nila. Samantala sa labas, ipinakilala ni Zheng Zhen si Yenlin, isang bagong recruit na D-rank, sa grupo ni Gongting. Ang lakas ng hangin niya nang ipagyabang na dahil may 9 na D-ranks ngayong taon sa Gangcheng, siguradong sa kanila na ang panalo. Malinaw na ang tunay na pakay ng test, hakutin ng mga pinakamalalakas na individual para sa final graduation assessment. Pero habang bumubuo ng Dream Team ang iba, may nabubuo ring grupo ng mga itinuturing na mahina, hindi na mapakali si Mong sa kinatatayuan niya. Nagtataka siya kung bakit inugat na si Sai Chen sa loob ng booth, walang galaw at blanco pa rin ang result screen, parang patay na bata. Iba na ang kutob niya. Nag-umpisa ng mangasar ang ibang estudyante, kesyo sobrang hina daw siguro ng power ni Sai Chen kaya hindi man lang marehistro ng machine. Nagsialisa na, yung iba, nawalan na ng ganang manood. Umirap si Jiang Jian at sinabing basura lang ang nag-aabang dun. Puno na ang squad nila kaya wala nang rason para tumambay pa. Sumang-ayon naman ng kalmado si Gongting at inutusang tawagin na ang buong tropa para makaalis na sila. Pero akmang tatalikod na sila nang biglang umilaw ang screen. Nanigas ang lahat, nanahimik ang buong hall sa lumabas na resulta. High D rank si Sai Chichen. Gulat ang lahat. Laglag ang panga ng mga dorm mates niya at ng mga usisero sa paligid, parang ayaw maniwala ng mga mata nila sa nakikita, halos sumabog sa tuwa si Malong, sigaw-sigaw na tama ang hinala niya, malakas talaga si Sai Chen at napatunayan na to ngayon.
Sa kabilang banda, tulala sina Gong Ting at Zhang Jian. Hindi nila akalaing aabot sa high D rank si Sai Chen, lalo na sa ganitong mga sirkumstansya. Pero bago pa makahuma ang sinuman, biglang nag-warning ang system. Instability detected. Kailangan daw ng retest. Sa loob ng booth, gets agad ni Sai Chen ang nangyari. Ang base stats niya sa level 10 ay pang high D rank na pala. Nang ma-realize yun, nagdesisyon siya. Susubukan niya ang ibang kapangyarihan, agad niyang sinimulan ang class change process sa loob mismo ng booth. Pagkatapos ng transformation, inactivate niya ang Infernal Death King, ang pinakamahina niyang dev class. Sa isang iglap, biglang nag-wild at kumislap ng matindi ang screen, napasinghap ang buong hall nang magbago ang rank sa harap nila, mula D rank, naging mid-C rank, nagkagulo na. Nabaliw na ang mga tropa niya, sigawan ng sigawan kung paano tumalon ulit ang rank niya ng ganun-ganun lang. Gigil na sumigaw si Zhang Jian, imposible daw yun, at ipinapilit na sira ang testing machine. Nagpanik na rin ang mga teachers, ngayon lang sila nakakita ng nagbago ng rank habang nagtetest sa tanang buhay nila. At habang nakatitig sila sa kumikisap na screen, hindi nila alam ang gagawin. Isang nakakatakot na hinala ang pumasok sa isip nila. Baka may ginising silang halimaw na hindi kaya ng pang-unawa nila bumigay na ang sistema. Muli na namang nag-warning ng instability, at nagsimulang manginig ng malala ang demonic heart, parang pinapawisan nito sa tindi ng pressure at bigat ng kapangyarihan. Nang makita ito, napagtanto ni Sai Chen na hindi pa to ang final result. Kung hindi kaya ng system ang current output niya, pues, isasagad niya hanggang sa limitasyon. Kalmado niyang inactivate ang iba pang classes para makita kung ano ang dulo nito. Sa pagkakataong to, nilabas niya ang Purgatory Rakshasa. Pagkawala ng puwersa, halos mamatay sa takot ang demonic heart. Nagkalamat ang ibabaw nito na parang sasabog na anumang oras. Kasabay nito, bumalot ang maitim at lilang enerhiya sa langit sa tapat ng testing grounds. Bumigat ang paligid, nakakasakal ang pressure na bumaba mula sa itaas. Napatingala sina Gong Ting at ang iba pa, puno ng pagtataka ang mga mukha kung anong kababalaghan ang nangyayari sa mundo. Kilabot ang inabot ng mga kaibigan ni Sai Chen. Bulong ng isa, masamang pangitain to, parang may kasaysayan na nare-rewrite ngayon. Doon nila na-realize ang nakakatakot na katotohanan, may ipinanganak na god-level monster sa dorm nila. Biglang nag-glitch ng malala ang potential screen. Nagkabuhol-buhol ang mga numero bago lumabas ang isang baluktot at gintong letrang na mukhang hindi galing sa mundong ito. Napasigaw ang teacher sa gulat, tinatanong kung counted pa ba yun bilang isa pang S-rank potential. Nanigas sa kinatatayuan si Gong Ting, walang masabi. Tumigil ang utak niya at tumangging i-process ang nasasaksihan ng kanyang mga mata. Walang pasabi, biglang nag-flash ang danger alert sa screen kaya nataranta ang buong hall, matindi ang tensyon, tapos nagbago ang kulay ng warning pulang-pula. System error. Nanginginig na yung makina sa tindi ng vibrate. Isang kurap pa ng screen bago lumabas ang resultang nakakakilabot, SSS value. Lumagpas sa maximum load ng sistema. Sa puntong yun, may estudyanteng nawala na sa sarili at nagtitili sa takot. Tapos, botch, sumabog ang testing machine, durog-durog ang bawat pyesa sa lakas ng pagsabog. Ramdam ang shockwave sa buong hall habang nagtatalsikan ang mga debris. Sigaw ng mga teacher, na overload daw ang demonic heart. Wala nang isip-isip, takbo agad sila papunta sa booth. Pagpasok nila, aligaga silang tumawag, tinatanong kung buhay pa ba yung estudyante sa loob, pero nung lumapit yung isang teacher, nalaglag ang panga niya. Wala siyang nasabi. Nakita niya yung demonic heart sa sahig wasak, basag-basag, at walang buhay, para bang may kumain dito mula sa loob. Bulong ng isa pang teacher na hindi makapaniwala, baka raw. Bumigay lang ang makina dahil sa bugbog na gamit maghapon. Pero sa loob ng booth, medyo napakunot-noo si Sai Chen. Naisip niya, napasobra yata at aksidenteng nawasak niya yung heart. Pero kasabay nun, may nadiskubre siyang malupit. Yung gluttony, power niya, kaya palang lamunin pati core ng makina. Ilang saglit lang, lumabas si Sai Chen sa testing booth na parang wala lang, walang galos, chill na chill. Paghakbang niya, trip niyang subukan agad ang bagong unlock na skill. Pag-activate niya ng tahimik, nag-iba ang paningin niya. Bigla niyang nakita ang totoong ranks ng mga tao sa paligid. Napawaw siya sa isip niya. Sobrang convenient nito, laking tulong sa mga plano niya sa future. Nung dumako ang tingin niya kay Gong Ting, naningkit ang mga mata niya. Bistado agad tinatago rin pala ng council president ang tunay nitong lakas. Dahil wasak na ang machine, no choice ang mga teacher kundi itigil muna ang assessment dahil sa aksidente. Inannounce nilang ituturing na error ang data ni Sai Chen, at yung mga di pa nakapag-test balik na lang daw bukas.
Pero kebs lang sila Malong, todo celebration pa rin. Kahit ano pang sabihin ng teacher, para sa kanila, certified genius talaga si Sai Chen. Biglang sumugod si Jiang Jin, galit na galit at nagsisisigaw. Paano raw naging C-rank ang isang loser na tulad ni Sai Chen? Bintang niya, sinadya raw sirain ni Sai Chen ang machine, at dahil daw sa kanya, madedelay ang mga plano ng student council. Nabuwisit si Sai Chen sa pinagsasasabi nito. Nag-spark ang kidlat sa palad niya, nag-iipon ng puwersa habang nanlalamig ang tingin niya. Saglit niyang naisip kung tatapusin na ba niya ang epal na to. Bago pa siya makakilos, humarang si Gong Ting. Kalmado niyang sinabihan si Jiang Jin na wag bastos sa bago nilang teammate. Natigilan si Jiang Jin, parang na-statue. Di ma-process ng utak niya ang sinabi ni Prez. May tipid ng ngiti, humarap si Gong Ting kay Sai Chen at formal na inimbita itong sumali sa squad nila para sa graduation assessment. Buo ang loob niyang sinabi na kapag nag-team up sila, sure na makukuha nila ang highest score sa history ng school. Sa kabilang banda, sila Malong at ang tropa, nga sa gulat. Personal na imbitasyon mula sa Student Council President? Bihira yon. Umalma naman yung isang miyembro ni Gong Ting, kung sasali raw si Sai Chen may mawawala ng pwesto. Tanong nung siga ng pasigaw, ano raw karapatan ni Sai Chen sumali samantalang yung iba nga nagbabayad pa ng lagay di pa rin makapasok? Pero dahil si Prez na mismo ang nagsalita, alam niyang wala na siyang magagawa. Lunok pride na lang si Jiang Jin, pilit nang umiti para i-welcome ang bagong member. Pero laking gulat ng lahat biglang tinanggihan ni Sai Chen ang alok on the spot. Paralyzed sa kinatatayuan si Jiang Jin, di makapaniwala sa kapal ng mukha ni Sai Chen. Pati si Gong Ting na bigla, naging seryoso ang mukha habang nakatitig kay Sai Chen. Sobrang gigil ni Jiang Jin, sumigaw na ang team nila ang pinakamalakas. Pero sagot lang ni Sai Chen, wala akong pake, walang emosyon ang tingin niya nang bantaan sila na wag siyang guluhin, sabay talikod ng walang alinlangan, iniwan niyang umuusok sa galit si Jiang Jin. Naglakad palayo si Sai Chen kasama ang mga kaibigan niya. Tulala ang crowd, walang makapaniwala na may lakas ng loob si Sai Chen na i-reject ng ganun-ganun lang ang Student Council President. May mga bulungan na baka raw nagbabalak siyang mag-solo para siya ang mag-top 1. Yung iba naman napapangisi, inaabangan na ang susunod na drama. Sa di kalayuan, tawa ng mahina ang mga kadorm niya sa itsura nung bully, bilib sa tapang ni Sai Chen. Si Gong Ting naman, kalmadong pinigil ang bata niya at sinabing okay lang yon. Napansin niyang mukhang may sariling diskarte si Sai Chen. Nang matapos na ang test, unti-unting nag-alisa ng mga estudyante sa university courtyard. Nang hinayang si Director Yuan, sayang kung nag-team up sana yung dalawa, panibagong school record na naman sana ang masasaksihan niya. Napangisi ng bahagya ang misteryosang chick sa tabi niya, mukhang mas naging maanghang ang timpla ng mga pangyayari para sa kanya. Hirit niya, sa mga tulad ni Gong Ting, ang ganyang klaseng pambabara ay hindi lang simpleng pagtanggi deklarasyon na yan ng gera. May isang epal sa student council na bumulong ng babala, wag daw subukan ng presidente nila kung ayaw nilang mapasok. Umuusok pa rin ang ilong ni Jiang Jin sa galit, sabay singhal na nagmamagaling lang daw si Sai Chen porket nagka-glitch ang power test. Pero si Gong Ting, tahimik lang na nag-iisip ng malalim, kinwestiyon niya kung sablay nga ba ang test, tapos sumumpa sa sarili walang pwedeng umagaw sa korona niya bilang number 1. Isa sa mga aso-aso niya ang nagboluntaryong turuan ng leksyon si Sai Chen, tinawag pa itong hilaw na baguhan na walang binatbat. Biglang nanlamig ang tingin ni Gong Ting, dinuro niya ng tingin ng lalaki sabay tanong kung mukha ba siyang patola sa maliliit na bagay. Nanigas sa takot ang subordinate at mabilis na umatras parang asong bahag ang buntot. Sa inis, pinalayas ni Gong Ting ang tropa, bad trip daw siya at umalis mag-isa, pero bago makalayo, humirit siya ng malamig labas na daw siya sa kung anumang mangyayari sunod. Medyo na loading pa nung una ang goon, pero nakuha rin agad ang ibig sabihin ng amo niya. Gumuhit ang demonyong ngiti sa mukha niya nang makumpirma ang senyales gets na niya, malinis ang kamay ni Press sa gagawin nila. Makalipas ang 10 minutes, may humahangos na nagbalita kay Jiang Jin na kaalpas na daw sa campus si Sai Chen. Ang chismis, dire-diretso daw uwi si Sai Chen, ni hindi man lang nag-abalang mag-food trip. Nilamukos ni Jiang Jin ang hawak na lata ng soda, sabay ngisi ng nakakakilabot, para sa kanya, kampi sa kanya ang tadhana ngayon. Sa labas ng universidad, walang batas na poprotekta kay Sai Chen, habang siya naman, chill lang na naglalakad sa kalsada, walang kamalay-malay sa patibong ng mga mokong. Lumilipad ang utak niya sa ibang bagay, nakapokus sa sarili niyang misyon. Bumalik sa alaala niya ang isang insidente noon kung saan may isang elite guild na nakadiskubre ng malupit na demonyo sa loob ng lungga. Ang halimaw na tinatawag na Wrath, inubos ang buong team sa isang pitik lang,
Matapos nun, lumabas ang halimaw at naghasik ng lagim sa mundo ng mga tao. Para matunto ng lungga ni Wrath, nakabuo na si Sai Chen ng isang planong walang palya. Pero para gumana ang plano, kailangan niya muna ng isang importanteng bagay sanding makmak na pera. Kaya naman dumiretso siya sa Methyl Monster Exchange, ang bagsakan ng mga materyales sa hinaharap. Alam ni Sai Chen na buhay ng isang awakened ang armas at gamit, at dito ang tamang lugar, sa counter, parang wala lang niyang ibinuhos ang isang supot ng mga pangil ng monster. Nanlaki ang mata ng appraiser at nagtanong kung paano napasakamay ng isang hamak na estudyante ang ganung gamit. Kalmadong sumagot si Sai Chen na loot yun galing sa monster, kumunot ang noo ng appraiser, nagtataka, sabay sabing first time niyang makakita nun. Pero yung babaeng empleyado sa gilid, nakatunog agad ipinaliwanag na Sang at Fang daw yun na nahuhulog galing sa isang E-rank monster. Magsasalita pa sana siya tungkol sa gamit nito nang bastos siyang barahin ng appraiser. Umismi dito at sinabing basura ang mga E-rank items, nagmayabang na pang D-rank pataas lang ang ine-entertain niya. Wala daw siyang obligasyong kabisaduhin ang mga walang kwentang bagay, sa loob-loob niya, nagrereklamo na naubos na ang mga big-time na kliyente kaya malabo pa sa sabaw ng pusit ang promotion niya. Dahil tingin niya ay aksaya lang sa oras, ipinasa niya ang trabaho sa baguhan. Inutusan niya ang babae na asikasuhin ang lahat sabay talikod at walk out nang walang pasabi. Ilang saglit lang, bumalik ang babae at inabot kay Sai Chen ang briefcase na puno ng datong, magalang siyang nagtanong kung may kailangan pa ito. Nang makitang umabot sa 18,000 ang halaga, tumango si Sai Chen sa sarili. Sapat na to pambayad sa upa sa ngayon, dahil tapos na ang first step, sinabi niyang may isa pa siyang hirit. Itinaas ni Sai Chen ang kamay at bigla itong nagliwanag ng nakakatakot, sa isang iglap, isang dambuhalang demonyong espada ang lumitaw sa hawak niya, nababalot ng maitim at mabigat na kulay ubeng aura. Grabe ang pressure na nilalabas ng sandata, pati ang hangin sa paligid parang nanginginig sa takot. Nalaglag ang panga ng babaeng empleyado, tulala siya sa espada, hindi makapaniwala sa nakikita kahit ngayon lang siya nakasaksi ng ganong klaseng sandata. Kutob niya, nasa B-rank ito, o baka naman A-rank pa nga. Biglang sumulpot ulit ang appraiser, tumatawa ng mapang-asar. Binasag niya agad ang eksena, sinabing ang mga A-rank weapons ay nagkakahalaga ng milyon at ni minsan sa buhay niya ay di pa siya nakakita noon. Sa moment na yon, isang lalaking asul ang buhok ang lumapit mula sa gilid. Kalmado niyang sinabi na hindi yun B-rank, at lalong hindi A-rank. Pagkarinig nito, biglang kambyo ng ugali ang appraiser at nagsimulang sumipsip sa bagong dating pinipilit na ang isang dukhang estudyante gaya ni Sai Chen ay imposibleng may hawak na mamahalin. Muling nagsalita ang lalaking asul ang buhok. Ibinunyag niyang S-rank equipment ang espada, hinulma sa lupain ng purgatorio ang mga salitang binitawan niya ay parang kulog na tumama sa kanila. Nanigas sa kinatatayuan ng babaeng empleyado, napasigaw naman sa gulat ang appraiser, namutla ng husto na parang naubusan ng dugo ang mukha. Walang pag-aalinlangan, humakbang palapit ang asul na lalaking ito at masiglang kinamayan si Sai Chen, tinanggap siya bilang isang napaka-espesyal na panauhin. Maya-maya pa, personal siyang inaya nito sa VIP room at siniguradong anumang request niya ay aasikasuhin agad-agad. Habang nakasunod, hindi napigilan ni Sai Chen ang isang mapaglarong ngiti sa kanyang labi. Lahat ay umaayon sa script. Sa wakas, nagpakita na rin sa tamang tiyempo ang taong hinihintay niya. Ang pangalan niya ay Ching Jai, at siya ang critical na pyesa sa mga plano ni Sai Chen. Biglang nag-shift ang eksena sa loob ng VIP room. Ibang level ang katahimikan sa loob, amoy mayaman. Relax lang na nakaupo si Ching Jai sa tapat ni Chen, kalmadong tinatanong kung anong gamit ang dala nito para ibenta. Matapos marinig ang paliwanag, tahimik lang siyang naghintay sa presyo. Walang halong pag-aalinlangan, binitawan ni Chen ang salita, 1 million. Pagkarinig nito, halos mabasag ang pagiging kalmado ni Ching Jai. Nanlaki ang mga mata niya, parang hindi makapaniwala sa narinig. Seryoso ka ba, 1 million lang ang hinihingi mo? Bulalas niya, Sir, alam niyo naman siguro na kahit low-tier na A-rank equipment, pumapalo ng millions ang bentahan, di ba? Ang S-rank weapon na to, kayang-kayang umabot ng tens of millions sa market. Kapag kumalat ang balita, siguradong dadagsa ang mga buyer na parang mga hayok. Ganoon katindi ang halaga nito. Pero sa kabila ng paliwanag, ni hindi man lang kumurap si Chen, sa halip, nagsalita siya ulit, seryoso, at buo ang loob. Gusto kong gamitin collateral ang S-rank weapon na to para makautang ng 1 million. Dagdag pa niya, babalik ko rin agad sa loob ng 1 month. Natulala si Ching Jai isang S-rank weapon, gagawing collateral lang para sa loan? Saglit na nagloading ang utak niya. Gawain ba to ng isang simpleng university student? Pero maya-maya, nagets na niya ang laro.
Wala talaga siyang balak ibenta ang espada, plano niyang tubusin ito at gamitin para sa sarili niya sa huli. Grabe ang foresight, kalkulado ang bawat galaw, masyado siyang wais para sa edad niya. At isipin mo, may hawak siyang ganitong kayamanan. Isa ba siyang rich kid na nagrebelde, o isang hidden prodigy na itinatago ang tunay na lakas, kahit alinman sa dalawa? Isa lang ang sigurado, hindi basta-bastang nilalang ang lalaking to. Habang malalim ang iniisip ni Ching Jae, chill lang si Chen, nakasandal at ine-enjoy ang kape niya, parang walang pressure ang usapan. Ilang sandali pa, nagsalita ulit si Chen, babayaran ko ng buo ang principal sa loob ng 1 month, kalmado niyang sabi, at dadagdagan ko ng 10% interest sa susunod na buwan. Ayos ba yun sa'yo? Tinitigan siya ng maigi ni Ching Jae bago sumagot. Xiao Li, iwan mo muna kami saglit, agad namang lumabas ang assistant at isinara ang pinto. Mas lalong tumahimik sa VIP room, silang dalawa na lang ang natira. Dito na binasag ni Ching Jae ang katahimikan. Kung hindi ako nagkakamali, dahan-dahang sabi ni Ching Jae, diretso ang tingin sa kanya. Estudyante ka sa National Awakener University, tama, at yung mga seniors doon, pag-graduate na. Matapos pagtagpi-tagpiin ang mga impormasyon at mag-compute sa isip niya, tumingin ulit si Ching Jae kay Chen nang may kasiguraduhan. Alam ko, may annual graduation examination ang university na yon. Naka-schedule ang exam ngayong taon, exactly 1 month mula ngayon, at ang premyo para sa first place ay sakto ring 1 million. Huminto siya sandali, hinayaang bumaon ang mga salita niya. Swak na swak ang presyo at timing sa loan na hinihingi mo. Kung huhulaan ko, sigurado kang ikaw ang mag-uuwi ng first place sa exam na yon, di ba? Pagkabitaw ng mga salitang yon, biglang bumigat ang hangin sa kwarto. Isang matalim at nakakasakal na aura ang sumabog mula kay Chen. Nag-uumapaw ang killing intent niya, pinuno ang VIP room ng pressure na parang tinatanggalan ka ng hininga. Kasabay nito, nagliwanag ng kulay dugo ang mga mata niya. Hindi na maitago ang galit sa mukha niya, wala na ang dating kalmadong aura. Pero tumayo lang si Ching Jae nang walang pag-aalinlangan, kalmado siyang humakbang palapit, parang balewala sa kanya ang nakakatakot na pressure. Pwede ka namang maghintay ng 1 month at kunin na lang ang premyo, sabi niya sa pantay na tono. Pero heto ka, nagmamadaling isang laang ganito kalakas na sandata, na natiling kalmado at analytical ang boses niya. Ibig sabihin, desperado ka ng magkapera ngayon din. Walang matinong tao ang gagawa ng ganitong risky move kung may choice pa sila. Maliban na lang kung ito na talaga ang last resort mo, huminto siya mismo sa harapan ni Chen. Sinalubong ni Ching Jae ang nag-aapoy na tingin ni Chen at nagsalita ng diretso. Kung ganun, papahiramin kita ng 1.5 million, cash, on the spot. Zero interest sa loob ng 1 full month. Inilahad niya ang kamay kay Chen, may maliit na ngiting namuo sa mga labi. Isipin mo na lang na ito ang simula ng friendship natin, natulala si Chen, sa unang pagkakataon mula nung pumasok siya. Nabasag ang cool niyang itsura. Nakatitig lang siya kay Ching Jae, bakas ang gulat sa mukha, hindi agad ma-process ng utak niya ang narinig. Sa sandaling iyon, kumislap ang mata ni Ching Jae at lalong lumalim ang ngiti bago dinugtungan ang sinabi. At huwag kang mag-alala, lahat ng napag-usapan natin dito. Atin-atin lang. At huwag mong kakalimutan, pahabol ni Ching Yi na may kasamang matamis na ngiti, kung may kailangan kang i-trade sa future, sana kami ang maging priority mo. Ako mismo ang mag-aasikaso para makuha mo ang pinakasulit na deal. Ano sa tingin mo? Hindi agad nakasagot si Chen matapos marinig ito. Sa halip, tahimik siyang nag-analisa. Sa kakarampot na impormasyon, sapul agad ng merchant ang sitwasyon at pangangailangan niya. Matinik, bulong ni Chen sa sarili. At imbes na gulangin siya dahil gipit, mas paborableng offer pa ang binigay nito para sa long-term na koneksyon. Kaya pala nakatadhana si Ching Yi na gawing number 1 sa mundo ang Mithril Exchange. Kung gusto kong mapatumba si Wrath, hindi uubra kung aasa lang ako sa sarili kong lakas. Kailangan ko ng mga solid na alyado, yung mga katulad niya mag-isip. Buo na ang loob, iniabot ni Chen ang kamay niya. Nagkamay ang dalawa, sabay diin ni Chen ang kanyang seal sa kontrata, tanda ng selyadong kasunduan. Sa isang iglap, plansado na ang transaksyon. Diretso agad ang pondo sa account ni Chen at nag-vibrate ang cellphone niya notification na pumasok na ang pera. Hawak ang papel, tumango si Ching Yi kay Chen nang may halong satisfaction. Ayos na ang magic contract. Nasa account mo na ang bayad. Saglit siyang tumigil, at biglang nagkabuhay ang kuryosidad sa mga mata niya. Siya nga pala, dagdag niya, tutal ginamit mo ng collateral yung halimaw na weapon na yun, ano nang gagamitin mo para sa graduation exam? Bahagya siyang sumenyas. Kung gusto mo, pwede kitang pahiramin ng gamit. Wala kaming stock ng S-rank ngayon, pero marami kaming malulupit na high-rank gear, A-rank,
at mga solid na B-rank equipment. Kalmadong nakinig si Chen sabay iling. Hindi na kailangan, sagot niya. Tapos, nang walang pasabi, casual siyang naglabas ng isa pang sandata. Muling napuno ang kwarto ng nakakapanindig balahibong aura nang lumabas ang isa pang S-rank weapon sa kamay niya. Tumingin siya kay Qingyi at nagsabi, meron pa akong isa, kasing lupit nung binigay ko. Pagkakita dito, parehong napanganga si Qingyi at ang assistant niya. Halos lumuwa ang mga mata nila sa sobrang gulat. Putek, sabay nilang naibulalas. Hindi na nagtagal si Chen. Kalmado siyang tumalikod at naglakad paalis, walang pagmamadali, habang iniwan silang tuliro sa tindi ng shock. Mabilis na bumawi ng porma si Qingyi at humabol ng tingin, hindi makapaniwalang may mga ganitong halimaw na kabataan ngayon. Ingat po kayo, sir. Pagkawala ni Chen sa paningin nila, biglang bumaling si Qingyi sa assistant niya. Buti na lang at inasikaso ni Shaoli ang ganoon ka-big time na kliyente, desidido niyang sabi, promoted ka na bilang supervisor, effective immediately. Natigilan si Shaoli bago gumuhit ang tuwa sa mukha niya, halos hindi niya makontain ang saya. Habang ang isa namang assistant, nagdilim ang mukha, bakas ang inggit at sama ng loob. Kung kailan akala mong tapos na, biglang huminto si Chen. Kaswal niyang sabi sabay lingon. Muntik ko nang makalimutan, may kailangan pala akong bilhin dito. Nagbago ang eksena. Tumigil ang taxi sa tapat ng isang malaki at lumang gusali. Umaandar pa ang makina nang bumaba si Chen at tumingala. Sa tuktok ng gusali, nakasulat ang malalaking letra, Kangjiang County, Long Distance Bus Terminal. Pagkakita ni Chen sa sign, may kung anong kumurot sa damdamin niya. Habang nakatayo doon, biglang nagbalikan ang mga pira-pirasong alaala ng dati niyang buhay, gising ng pamilyar na tanawin. Lumayo ang tingin niya habang inuumpisahang alalahanin ang nakaraan. Sa dati kong buhay, mahinang kwento ni Chen. Matagal kaming naghirap ng pamilya ko. Graduate na ako noon, pero hindi pa ako nag-awaken. Walang guild ang gustong kumuha sa akin. Rumagasa ang mga imahe sa isip niya. Paulit-ulit na rejection, pagod, desperasyon. Kung ano-anong racket ang pinatus ko, dugtong niya. Pero kahit ganun, gapang pa rin ako pambayad lang ng upa. Isang numero ang lumutang sa alaala niya, nakaukit ng malalim sa isipan. Remaining balance, $1,560. Kinailangan naming magtipid ng sobra ni Yuni para lang mabuhay. Nung panahong yun, sagad na si Chen at halos wala nang natira sa kanya. Araw-araw na pasakit ang pag-aalala, kaya balisa at pagod siya palagi. Sa mga panahong yun biglang nagsalita ang kapatid niya. May nakuha akong tutoring job, mahina niyang sabi. Magsisimula na ako soon. Di nagtagal, isang sulat ang lumitaw sa alaala niya. Malinaw na nakatatak sa sobre, International Central Art Institute Admissions, Acceptance Letter. Saglit na nabuhay ang pag-asa. Pero bago pa lumago, pinunit ni Yuni ang sulat gamit ang nanginginig na mga kamay. Nakapasa pala ako, sabi niya sabay pilit ng ngiti. Kaso sobrang layo, Gusto ko dito lang malapit kay kuya. Parang patalim na tumarak kay Chen ang mga salita niya. Takot siyang maging pabigat sa gastusin ng pamilya. Mahinang nagkwento si Chen, sinuko ng kapatid ko ang pangarap niyang eskwelahan. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Natauhan si Chen mula sa pagbabalik tanaw. Unti-unting bumabalik sa pandinig niya ang ingay at gulo ng bus terminal. Matalas ang tingin niyang lumingalinga, parang otomatikong nag-iskan sa paligid. Medyo gumagabi na, sa isip-isip niya. Dapat kanina pa nakababa ng busi, sakto namang may pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa likuran niya. Kuya, bago pa man makalingon si Chen, tuloy-tuloy na ang litanya ng boses na halatang irita. Kuya, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Kapag may susunduin ka, doon ka dapat sa exit mag-abang, hindi dito sa entrance. Saglit na katahimikan, tapos isang malalim na buntong hininga na puno ng asar, ubus na naman ang pera natin pagkabayad ng renta ngayong buwan. Walang iba kundi si Siyun, ang nakababatang kapatid ni Chen. Habang tinititigan siya ni Chen, napagtanto niyang ang liit-liit pa pala ng utol niya. Ang makita siyang nakatayo doon ng ligtas at walang galos, parang pinipiga ang puso niya. Umaapaw ang saya sa dibdib niya na makita itong muli, halos di niya maipaliwanag. Napalingon si Yun at tinawag siya ng may halong inis. Kuya, tulungan mo naman ako dito sa mga bitbitin ko, dali. Nagsalubong ang kilay niya nang hindi man lang kumilos ang kapatid. Ba't nakatunganga ka lang dyan na parang ewan? Anong trip mo, kuya? Sa isang iglap, biglang humakbang si Chen at hinila si Yun sa isang mahigpit na yakap. Gulat na gulat ang dalaga sa higpit ng yakap nito. Sa nakaraang buhay niya, walang nagawa si Chen, walang lakas. Hindi siya naprotektahan, walang maibigay, at hindi napigilan ng kapatid na isuko ang mga pangarap para lang sa kanya.
Pero iba na ang ihip ng hangin ngayon. Sa pagkakataong ito, sumumpa siya sa sarili na ibibigay niya ang lahat para sa kapatid, hindi mapigilan ang bugso ng damdamin sa loob niya. Nanigas naman si Yun sa mga bisig niya, tuliro sa inaakto ng kuya niya. Makalipas ang mahabang sandali, nagsalita rin si Chen, nanginginig at mababa ang boses, 7 taon na kitang hindi nakikita, Yani. Hindi niya namalayang nickname pala ang nasambit niya, pero agad siyang itinulak ni Yun, namumula ang mukha sabay sigaw, Kuya. Ang talim ng tingin nito sa kanya. Balak mo ba kung sakalin hanggang mamatay? Inayos niya ang gusot sa damit at walang habas na sinermunan ang kapatid. Ang weird ng galawan mo nitong mga nakaraang araw Ano, na-basted ka ba ng nililigawan mo o ano? Sabay singhal at hagis ng bag sa kanya. Bilisan mo na nga lang, tara na. Uwi na tayo. Sabay na naglakad pa uwi sina Chen at Yun. Habang daan, kwento-kwento lang si Chen tungkol sa pag-aaral, sa mga review para sa exams, at kung gaano siya kayod kalabaw kamakailan. Magaan lang ang tono niya, parang walang kakaibang nangyari. Habang pinakikinggan ng sariling mga salita, sumulyap si Chen sa kapatid at tahimik na nag-isip. Ngayon, hinding-hindi ka na magdurusa ng dahil sa akin, rinig sa boses niya ang kumpiyansa at determinasyon. Lumiwanag ang mukha ni Yan, nakangiti siyang nakinig, halatang napanatag ang loob sa mga sinabi ng kuya niya. Magaan ang bawat hakbang niya habang magkasabay sila. Biglang nagbago ang eksena, bumungad ang isang makipot at madilim na eskinita. May mga tambay na mukhang basagulero ang nakatambay doon, ang mga anino nila'y nag-aabang sa dilim, isa sa kanila ang nagsalita ng mahina. Sigurado ako, dito ang uwi ng mokong na si Chen. Humakbang palapit ang nagsalita, lukot ang mukha sa tindi ng puot. Walang iba kundi si Jiang Jian. Magtago kayo, malamig niyang utos. Paglitaw na paglitaw niya, bira agad tayo. Ipapaalala ko sa kanya kung anong napapala ng mga kumakagag sa akin. Nag-aapoy ang galit sa mga mata niya habang nagsasalita, galit na nag-ugat sa huli nilang paghaharap. Isang paghaharap na alam na kung ano ang kahihinatnan.